Selfie with Mary. This is my way of thanking the Blessed Mother because I am truly inspired by her humility and her life of faith. So mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako si Father Glenn Diuna at lubos ang aking kagalakan na nakasama ko kayo sa pagtitipon na katulad nito. No, alam niyo ho, ito rin ay napakagandang pamamaraan upang maibahagi ko sa inyo ang aking mga personal na karanasan kasama si Inang Maria. Because I was tasked to share with you my personal experience with the Blessed Mother. At ang mga eksperyensya kong ito ay nagsimula ito nung ako'y nasa kabataan din na katulad ninyo dahil ako ay lumaki sa probinsya ng Sorsogon. At katulad ninyo, aktibo ako sa mga gawain ng simbahan. At lubos ang suporta dito ng aking mga magulang dahil para sa kanila napakahalaga ang makilala natin ang lubusan ng Diyos dahil ito rin ang magiging daan upang patuloy at sincero tayong magmamahal sa Kanya. Dahil malalaman natin kung gaano ang walang maliw na pag-ibig na ito ng Diyos. At dito ipinamulat sa amin, magkakapatid ng aking mga magulang, ang kahalagahan ng pagdarasal. At noon pa man ay malalim na ang aking pagmamahal kay Inang Maria dahil doon sa pagdarasal ng Rosaryo. No? Sinasabi yan ng aking mga magulang na praying the Holy Rosary is not only a manifestation of our love for Mary dahil hindi lamang ito ang pakikiisa namin sa pagdarasal ni Maria, kung hindi ito ay konkretong pagninilay namin sa buhay ng kanyang anak na si Jesucristo. Kaya para sa aking mga magulang noon ay paulit-ulit nilang sinasabi na yan na the greatest method of praying is to pray the Holy Rosary. At hindi ko alam kung na-quote ba yan ng aking nanay, alam niya kung kanino galing yan, ngunit sa aking paglago din sa pananampalataya ay dito napagtanto ko na ito pala ay isa sa mga sinabi ni Saint Francis de Sales. No? At dito ay namulat din ako sa katotohanan na ang Santo Rosario ay nagbibigay din, ang pagdarasal ng Santo Rosario ay nagbibigay din ng maraming biyaya. Dahil noon ay paulit-ulit niyang sinasabi na praying the Holy Rosary is the storehouse of countless blessings. Dahil dito ay magkakaroon ng kapayapaan, ng tunay na pagkakaisa at pagmamahalan ng isang pamilya. At yan ay narinig din natin kay Father Patrick Peyton, no, na patuloy na sinasabi na that the family that prays together stays together. So mga kapatid, ito ay mga natutunan ko sa aking murang edad dahil din sa paggabay ng aking mga magulang at katulad ninyo sa aking patuloy na pakikiisa sa mga gawain sa simbahan. No? At na siyang nagpalalim ng aking pananalig. Kung kaya't hindi katakataka na sa kalaunan ako ay napunta din sa ganitong buhay relihiyoso sa pagiging pari. Pero mahaba ang aking nilakbay muna dahil ako po ay nagtrabaho muna ng 9 na taon bilang isang ganap na dentista bago ko napagnilayan na talaga at seryosohin na pumasok sa buhay seminaryo. No? Pumasok sa seminaryo. Kasi nung bata ako, nagkaroon na ako ng atraksyon sa pagpapari dahil sa mga nakikita kong nakasutanan noon sa lugar namin, sa simbahan namin, yung mga pari, yung mga seminarians, may attraction ayon sa akin. Ngunit kalaunan ay naglaho ito na parang bula dahil sa isang pangyayari na hindi din namin inaasahan. No? I was barely 12 years old, nasa first year high school or second year high school ako nung namatay ang aking mga magulang. So halos magkasunod. Kung kaya hindi rin naiwasan, magkaroon din ako ng depression, galit sa Diyos dahil sa mga nangyari. Ngunit yung galit na ito ay tila hindi naman talaga galit, kundi isang pagtatampo lamang ng anak sa ama. No? Isang pagtatampo dahil ang maituturing kong napakalaking biyaya sa kabila ng mga kapighatian, sa kabila ng mga kalungkutan, sa pagkawala ng aking mga magulang, ay ang malalim na pananampalataya, ang malalim na pagmamahal sa pagdarasal, at higit sa lahat, sa pagmamahal kay Maria, no, na siyang lubos na at malalim na ipinamana sa amin ng aking mga magulang, lalo na sa
sa akin, no? Dahil magpahanggang sa ngayon, sabi ko nga, ito, panahon ng pandemya, may malalim tayong pananalig, isa akong pare, pero may mga pagkakataon din na pinanghihinaan tayo ng loob. Pero dahil sa pagmamahal ko na ito kay Maria, dahil sa aking mga kaalaman tungkol sa Kanya, sa Kanyang mga sinabi, sa mga previous apparitions ay ng mga nababasa ko, ay ito rin ay nagbibigay sa akin ng lakas ng loob, katulad na lamang halimbawa sa Kanyang mga katagang binitawan sa 3 bata noon, sa Kanyang pagpapakita sa Fatima na sinasabi niya, don't lose hope, no? I will never forsake you, my immaculate heart will be your refuge. At patuloy itong nagbibigay sa akin ng lakas upang patuloy na magpasalamat, no, sa Diyos, na instead na tingnan na mag-dwell tayo sa mga negatibong bagay na ito, ay walang puwang dapat ito sa ating kundi patuloy tayong magmahal at magpasalamat sa Diyos. Na katulad ni Maria, sabi niya nga, my soul proclaims the greatness of the Lord, my spirit rejoices in God my Savior. So mga kapatid, alam ko, sa aking pagiging pari, may mga kahinaan din ako, may mga pagkakataon na nawawalan din ako ng medyo umiiba din ang aking pakiramdam dahil sa mga pangyayari, nagagalit din ako. Ngunit ang mga paggabay na ito, mga katagang ito ni Inang Maria ay tunay na nagbibigay sa akin ng lakas. At masasabi ko na sa aking pagmamahal, sa ating mahal na ina, ay tunay na maghahatid ito sa tamang daan, hindi sa kapahamakan. Mary will always lead us to Jesus. No? Ang kanyang pagmamahal sa atin ay laging hahantong sa tamang landas. Kung kaya't marami ang biyaya na maaari kong maibahagi sa inyo na ang pagmamahal kay Maria ay hindi masasayang, hindi mauuwi sa wala, kung mamahalin lamang natin siya at maging sensitibo tayo at maging sabi nga, lagi tayong nagdinilay sa ating buhay, ay tunay na madarama natin ang mga biyaya na ito sa pamamagitan ng Inang Maria. Ang kanyang intervention, ang kanyang protection, ang kanyang walang maliw na pagmamahal ay tunay na maghahatid sa atin. Magiging daluyan siya ng pag-ibig ng Diyos sa atin. So kaya, hindi mawawala, hindi masasayang ang lahat ng panahon ay iuukol natin sa pag-aaral, sa pagmamahal, sa pagdarasal, at higit sa lahat upang kilalanin ang napakabuting modelo ng Diyos ng kapakumbabaan, ng pagsunod, ng kanyang pananalig, pananampalataya, ang kanyang pagtitiwala sa kagustuhan ng Diyos. Sinasabi ko nga paulit-ulit yan na perhaps we cannot imitate Mary and her innocence because we lost already our innocence. We cannot imitate Mary in her sinlessness because we already committed innumerable sins. But still, we can imitate Mary and her obedience. So, iyan ay matututunan natin, no? Makukuha natin yan, mapapag-aralan natin yan, at maisa sa buhay natin yan kung magkaroon din tayo ng malalim na pananalig, kung magkakaroon din tayo ng malalim na pagkilala sa modelong ito ng pananampalataya na ibinahagi sa atin ng Panginoong Diyos. No? Kaya ang Setyembre ay buwan ng pagpapasalamat, buwan ng pagkilala sa kabutihan loob ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Maria. At ito rin ay buwan upang lubos nating kilalanin at pasalamatan ang ating mahal na inang si Maria sa mga biyaya na pinagkaloob sa atin. Alam niyo, bata pa lamang ako ay iminulat na ako ng nanay ko na ang rosaryo ay dapat lagi natin dinadala ito. Sabi niya, huwag kang aalis ng bahay na wala ang rosaryo sa iyong bulsa. No? Kung kaya hanggang sa ngayon, pari na ako, no? Hindi ako makaalis talaga na walang rosaryo sa aking bulsa. At tunay, ito ay nagbigay din ng maraming protection sa akin. Minsan nagkaroon ng pagkakataon na yung sinakyan ko noon, mag-isa lamang ako sa kotse, at yung sasakyan ko ay dumaan dito sa may mayon, ano? At wala dyan masyadong ilaw-ilaw. May dalawang men in uniform na nagaganyan ng flashlight, no? At marahil nakita na mag-isa lamang ako dun sa sasakyan, kung kaya't pinara ako at pinababa ako at kinakapa yung aking bulsa, no?
dahil wala naman akong kaalam-alam na may mga ganyong eksena, so ako naman ay freely hinayaan ko silang kapain at ipasok ang kanilang kamay sa aking bulsa. Ngunit pag alis ng kamay nila, ang nadukot nila ay Santo Rosario, ang Rosario ko sa aking bulsa. At dito tinanong ako ng isa sa mga pulis na nag-interrogate sa akin, tinanong ako kung saan ako galing, ako ba'y pari o seminarista. So pag sa aking pagkabigla, wala man ako naisagot. At sa totoo lang, hindi pa ako nung pumapasok ng seminaryo. No, pero nung naikwento ko yon ay napagsabihan ako ng isa sa mga kakilala ko na sabi, pasalamat ka kasi sa mga pagkakataon na ganoon, marami na ang nangyari na pagdukot nila, paglabas ng kamay ay may shabu. No? So yun daw yung tinatawag na planted. No? Itatanim sa iyo na may mga shabu, then bububugin ka na para umamin. No? Pero yun, sa pagkakataon na yun, doon ko napagtanto na yung Santo Rosario ang nagligtas sa akin sa mga oras na yun. Dahil sa pagdukot nila, marahil meron nakaipit sa mga daliri nila na shabu, pero pagdukot nila, Santo Rosario ang nakita. Isa pa dito na aksidente din ako, dyan din sa may Araneta Avenue, no, na kung saan piping-pipig yung kotse ko noon. At conscious ako nung tumama yung truck, no? Nung tumama yung truck dun sa side ng aking kotse. At yung handbrake, isipin mo yun, yung handbrake umakyat, at yung fold ng sasakyan, yung dalawang pintuan sa side, ay napipig hanggang doon sa ilaw, doon sa sentro, sa loob ng sasakyan. Pero doon sa may side ko ay wala namang damage kasi dito sa may passenger side ang tama. At habang kinakaladkad yung sasakyan ko ay napahawak na lamang ako sa Rosario na nakasabit doon sa kotse ko. Ito ay mga personal na eksperyensya ko at masasabi kong yung intercession ng mahal na ina sa pamamagitan din nito ay ipinaramdam din sa akin. Maraming kaligayahan ang naidulot din sa akin ng pagmamahal ko ito kay Maria at pagpapahalaga sa Santo Rosario. Itong Santo Rosario din ang nagbigay sa akin upang maranasan ko din ang sobrang kaligayahan sa pag-ibig dahil napasagot ko din yung babaeng gustong-gusto ko nung ako'y nasa college, no? At bakit Santo Rosario? Dahil nagkaroon kami ng pagkakataon na pumunta sa simbahan ng UST at magnovena ng Mother of Perpetual Help. So, may boyfriend siya noon, pero I do not know, isa siya sa kaibigan ng mga kaibigan ko, kung kaya't napasama ako doon sa novena mass na yon sa UST. At nagkataon na pinagtabi-tabi kami dahil kinakantsawan ako ng mga barakada ko noon, pinagtabi-tabi kami. At siya, pagdating doon, dahil hindi pa naman nag-umpisa yung misa, ay lumuhod agad at binulungan ako kung pwedeng mag-rosaryo kami. Pero siyempre, bata pa ako, marunong na ako mag-rosaryo. So, yun na rin, pasikat na rin ako. No? At sa aking paglilid ng rosaryo ay namamangha pala itong dalaga. No? Kung kaya makatapos ang misa ay hinawakan niya, grinate niya yung aking kamay at sabi niya sa akin, binulungan niya ako na napakaswerte daw na magiging girlfriend ko. At doon din sinabi niya na sana siya. So hindi nagtagal, the rest is history. So ibig sabihin maraming biyaya ang ipinagkaloob din sa akin. Kaya sasabihin ko sa inyo, hindi masasayang ang inyong pag-aaral, ang inyong pagmamahal kay Inang Maria, ang inyong pagpapahalaga sa pagro-rosaryo araw-araw ay hindi masasayang ang lahat ng iyan dahil tunay na magbibigay ito sa atin ng kagalakan, ng proteksyon. Ano? Ako, marami pa akong kwento pero very recently itong aking pagpunta sa Europa noong Marso na kung saan kasagsagan ng pandemic na ito. Supposedly, ang aking talagang pakay doon ay ang dumalo sa 50th religious vows ng aking kapatid na madre na nakabase sa Roma. Pero pagdating ko pa lamang doon sa Europe ay naka-lockdown na ang Italy and all the entry points going to Italy ay lockdown na. Kung kaya't nagkaroon ng ibang destination ako at pinili ko ang ituloy ang Marian Pilgrimage na tunay na inaasam-asam ko ito na maganap. Ngunit tila imposible dahil malalayo nga ito at hindi ako pamilyar sa mga lugar. Pero dahil nandun ako sa Europe at hindi ako matutuloy sa Roma, kung kaya
itinuloy ko itong Marian Pilgrimage kung kaya nagkaroon ako ng pagkakataon na madalaw ang Fatima, Our Lady of Fatima Shrine sa Portugal, Lisbon, Portugal. At nagkaroon din ako ng pagkakataon na mapuntahan ang Our Lady of Montserrat sa Barcelona, Spain. At ang Lourdes, Our Lady of Lourdes in Lourdes, France. Nagkaroon ako ng pagkakataon dito sa mga apparition sites na ito na makapagpasalamat sa ating Panginoon sa pagbibigay ng ating mahal na ina at patuloy din na mataimtim na makapagdasal sa mga apparition sites na ito, sa mga Marian sites na ito. Ngunit ang nakakapagtaka doon na magpahanggang sa ngayon ay patuloy na kumikilos ang pagmamahal at protection ng Diyos. Dahil sa aking pananalangin, dahil nga sabi ko sa inyo, kasagsagan yun ng pandemic kung saan tumataas ang bilang ng mga COVID cases sa lugar na iyon, sa Europa, ay tunay na ang aking naging lakas lamang ang aking pananalig at ang kasiguraduhan na hindi ako papabayaan ng aking mahal na ina. No? At dito ay nakakapagtaka, nakakapangilabot dahil sa bawat bansa na aking puntahan, just a few minutes or a few hours pag alis ko ay nagla-lockdown. Ano? Halimbawa na lamang sa Barcelona going to Lourdes, ay umalis ako ng 6 in the morning. Pagdating ko dun sa border, nakalabas na ako ng border at 10 in the morning nagsara ang border ng Barcelona, Spain, no? Border ng Spain at yung France, nagsara na. So pagdating ko din naman sa Lourdes, na-enjoy ko, ilang araw ako doon, ilang gabi ako doon, na-enjoy ko, nakaligo ako, nakapagdasal ako, nakapagsimba ako, lahat ng gusto kong gawin doon sa Our Lady of Lourdes Shrine. But few minutes after I left the shrine, for the first time, nag-lockdown ang shrine. No? So ito ang mga biyaya na tunay na magpapatotoo na kailanman ay hindi tayo papabayaan ng isang tunay na nagmamahal na ina. Kung kaya't mga kapatid, mga kabataan, sana ito ang pagkakataon ay pinagkakaloob sa atin na lubos nating kilalanin ang ating mahal na inang si Maria, lubos nating mahalin, lubos nating pahalagahan ang pagro-rosaryo. Sana huwag nating sayangin ito dahil sinasabi ko sa inyo, walang masasayang dito. Ito ay laging magbibigay sa atin ng kabutihan, ng proteksyon, at higit sa lahat, ito ang magiging daan upang lubos tayong mapalapit sa kanyang anak na si Jesus.